Kinarga ni Mika si Trisha at tinakpan ang mata nito habang ang matabil kong bibig ay hindi nakapagpigil. Oh, nakapanood pa kami ng live show mukbangan, Tanya. Masamang tingin ay binigay ko kay Arya na bigla niya akong sikuhin, habang si Tanya naman ay parang nakakita ng multo nang makita kami. Biglang humarap sa amin ang malaking tao. What the hell? Si Dustin to ah. Ang kapatid ni Ate Agatha. Papasukin mo siya, Tanya. Striktong utos ni Mika. Para kaming lutang na nag-uumpukan ngayon habang naghihintay sa moment ni Tanya at ni Dustin with their daughter Trisha. I can't believe this happening. So shocking ang revelation ng mga ito. Hindi tuloy makapag-isip ang aking utak dahil sa aming mga kaibigan na alam naming single mother na never nag-mention kung anong klaseng tatay ang meron ang kanyang anak. Tanging pangalan lang ang binanggit nito. Matagal ko nang kilala itong si Dustin Light na kaibigan ng aking kakambal. Ngayon ko lang din na-realize na mini-version ito si Trisha. Matapos ng makadamdaming pagtatagpo ng isang pamilya, heto ngayon at sinusundo na si Tanya ni Dustin para iuwi sa kanyang mansyon. Ang beshi natin may love life na. Napapunas pa ako ng luha sa sulok ng aking mata. I'm so happy for our friend. Kasama na rin ang kapatid nitong si Tina at kumuway kami habang papaalis na ang sinasakyan ng magarang sasakyan ni Dustin. Hindi pa man nagtatagal nakakaalis ang aming kaibigan ng may sunod-sunod na sasakyan ang nagsidatingan at huminto mismo sa harap ng aming bahay. Nakita ko ang pagkapit ni Grace kay Aryan nang bumaba mula sa unang sasakyan ang kapatid ni Mika na si Lester. Pero malutong ako na pamura ng may isang bulto ng katawan ang bumaba sa kasunod na sasakyan. Walang iba kundi si Drake. Habang may isang pamilyar na lalaki ang lumapit kay Aryan, meron din ang kamukha ni Kanyaman at ang lalaking mukhang engkanto ay lumapit kay Mika. Yes, natatandaan ko sila nang minsan na dumalaw ang mga ito sa bahay ni Dracula. Dracula! Malakas ako napatili nang walang pakundangan akong buhati ng impaktong ito at parasahan akong ipinasok sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi ko na nakuha man lang magpaalam sa iba ko pang kaibigan. Dracula! Signal ko sa kanya na bigla na lamang nitong paandarin ang sasakyan. Honey babe. Mahinahon at kalmado ang boses ni Drake habang nagda-drive. Masama ang aking muka nang hinarap ko ito. Gusto kong magalit sa impaktong ito eh. Pero agad na napawi ang anuman na bala kong inis sa kanya nang mapansin kong itsura nitong Hogwarts. Parang wala itong tulog sa laki ng eyebags. Kumapal din ang buhok nitong mukhang dinaanan ng bagyo. Nagkaroon ito ng bigote at balbas na makakapal. Para siyang gusgusin na hindi ko maintindihan pero kahit ganoon ay hindi nabawasan ang taglay nitong kagwapuhan. Nagmukha itong mature dahil sa kanyang itsura kumpara sa palagi kong nakikita sa kanya na pagiging malinis sa muka. Damn this human being. How could this man be like that even he looks like a beggar? Paano mong nalaman na nandito ako? Tanong ko, mabuti na lamang at hindi nanginig ang aking boses. Dahil alam ko. Ngumiti ito sa akin ng matamis, kahit na mukha itong Hogwarts. Nagulat pa ako nang hawakan nito ang kaliwang kamay ko at itinaas iyon patungo sa kanyang labi. He gently kissed my hand. I missed you so much, honey babe. How about you? Malambing ang boses nito habang napasulyap sa akin at muli ay ibinalik sa harapan ang paningin. No, I don't. Sabay, napatingin sa labas ng bintana. Narinig ko itong mahinang napatawa. Ikaw talaga? Magsisunungalin na lang labas pa sa ilong. Inirapan ko ito. Tse! Kaya lalong namiss kong honey babe ko eh. Kahit na maldita, super sweet naman. Hoy! Anong maldita ka dyan? Pabebe ko pa. Tumawa lang si Kumag at patuloy lang sa pagdadrive habang ayaw bitawan ng aking kamay na nasa kanyang labi na ilang beses ko nang tinangkang bawiin ay ayaw nitong bitawan. Mabuti na lamang at nakapagkuskus ako ng katawan kanina nung nag-shower ako at nakapag-shave din. Langya. Inabot bigla ng kahalayan ng aking maruming utak sa ginagawa ngayon ni Dracula na mukhang pulubi pero yummy. Matapos ng 2 oras ay nakarating kami sa kanyang castle. Inabot kami ng siyam-siyam dahil pinilit ko itong dumaan muna ng mall para makapagpagupit at mag-shave. He looks more fresh and super handsome with his polo shirt and black pants. Kumain na rin kami sa isang restaurant bago kami umuwi. And yes, nakalimutan ko sandali ang galit at sama ng loob ko sa taong ito dahil parang nag-date kami.
Kulang na nga lang ay tusukin ko na ang mga mata ng mga babaeng napapatingin kay Dracula na parang transparent lamang ako dahil hindi nila nakikitang nakakapit ako na parang tuko sa lalaki. At sila ay halos lantaran ang pagpapakita ng kalandian. Kung todo hawak sa aking bewang naman si Drake dahil anumang oras ay bubuga na ako ng apoy sa mga ito. Pagkarating pa lamang namin ay mabilis nang sinipa pasara ni Drake ang pinto ng kwarto nito at parang hayop na sinunggaban ang aking labi. Napaungol na lang ako dahil maski ang aking katawan ay nangungulila sa bawat halik at haplos ni Drake sa akin. Halos mapugto ang haming hininga nang bumitaw ito sa akin. Malamlam ang mga matang tumiting ito sa akin habang hinahaplos ng kanang kamay nito ang aking pisngi at ang kaliwang braso nito ay mahigpit na nakayakap sa aking katawan. I love you so much, honey babe. Hindi man lang ako nito pinasagot bagkus ay binuhat ako nito at siniil ng mas malalim na halik. Napayakap na lamang ang magkabilang binti ko sa kanyang katawan at malugod na tinanggap ang anuman na susunod sa aming dalawa. Oh yes, I really missed this man so bad. Saka na ako magagalit at paparatangan ito dahil hindi na kaya ng bugso ng aming damdamin ng init na kailangan ng aming katawan. Naramdaman ko na lang ang malambot na kama sa aking likuran. Napakabilis at hindi ko na namalayan na hubot-hubad na ako sa kanyang paningin. Habang ito naman ay nagniningning ang mga mata sa ganda ng tanawin na kanyang nakikita mula sa akin. Nagising ako na masakit ang buong katawan lalo na sa aking gitnang bahagi ng aking katawan. Napatingin ako sa vintage wall clock. It's 1:20 in the morning. Madilim ang buong silid at tanging ilaw lang sa labas ng bintana ang siyang nagbibigay liwanag sa buong silid. Napansin kong wala si Drake sa akin tabi. Saan ba ito napunta? Hindi ba ito natulog matapos ng aming mainit na tagpo? Bumangon ako para umihi. Kinuha ko ang roba at yun ang isunuot ko. Habang naglalakad ay itinatali ko sa aking katawan ang roba. Matapos kong magbanyo ay lumabas ako. Kailangan kong hanapin si Drake. Paglabas ko ng kwarto ay madilim ang corridor. Iilang ilaw lang ang nakabukas. Tahimik at kung matatakutin ka ay tsak na hindi ka makakalabas ng kwarto lalo na sa maraming vintage paintings at statues na nakahilerang nakadisplay na ang iba ay kasing laki ng tao. Agad ako nagtungo sa kanyang opisina dahil hindi naman iyon nilalok. Tahimik rin at walang bakas na nagtungo ang lalaki. Gusto ko sana itong tawagan sa cellphone pero naiwan ko sa silid nito ang phone ko. Bumaba ako ng hagdan. Nagpalingalinga ako dahil sa laki at lawak nitong castle ni Drake ay hindi ko alam kung saan ba ito nagsuot sa ganitong oras. Napabuntong hininga na lang ako at napahilod sa aking sentido hanggang sa may naalala. Tama, sa kanyang art room. Baka nandoon ito. Ang pagkakaalam ko, sa tuwing may iniisip itong problem o stress sa trabaho ay doon ito nagtutungo para mag-painting. Ngayon pa ba ito magpipintura kung kailang oras na ng gabi at dapat mamahinga na lang? Tahimik lang ako na naglalakad patungo sa kanyang art room. May konting siwang ang pintuan at dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Pero sa laki ng art room ay wala akong napansin. Hindi man nakabukas ang ilaw pero hindi madilim dahil tanging liwanag ng buwan sa malaking glass wall ay nagbigay liwanag sa buong silid. Pumasok na ako dahil hindi na ako natutuwa kay Drake. Mahigpit akong nakahawak sa aking roba habang papalapit sa isang malaking painting na mukhang hindi pa tapos. Nasa garden iyon na may iba't ibang kulay ng bulaklak habang may isang nakaupo na babae na walang mukha dahil tanging itim na mahabang buhok lamang na nililipad ng hangin ang nakapaint. Napakunot noon na lang ako at wala sa loob na napatingin sa malaking sofa hanggang sa ibaba. What the hell? Nalakang aking mga mata nang makita ko kung sino ang nakahilata sa sahig. Walang iba kundi si Drake na mukhang lasing dahil nakatulog pa ito na may hawak sa kamay na isang mamahaling alak. Nastatwa ako ng ilang minuto dahil sa pagtataka. Ano bang nangyari sa lalaking ito at umiinom pa? Hindi na lang natulog sa kanyang silid at tumabi sa akin. Lumapit ako dito at lumuhod. Kinuha ko ang bote sa kanyang kamay at pinatong sa glass table. Tinapik ko ito sa kanyang balikat pero hindi ito nagising kaya niyugyug ko na ito ng malakas. Drake! Hindi pa rin ito gumagalaw. Dracula! Impacto! Sinampal ko na ito sa kanyang kaliwang pisngi para magising. Langyan ito, pahirapan pa ako. Mukhang effective ang ginawa ko dahil napaungol ito at napahawak sa kanyang nasaktang pisngi. Honey babe,
Paus pa ang boss nito habang hirap na hirap imulat ang talukap ng mata. Umangon ka nga dyan. Ano bang nakain mo? At dito mo pa naisipang matulog? Parang gusto ko tuloy magtampo dito dahil mas pinili pa nitong mapag-isa kaysa ang makatabi ang isang tulad ko. Gago ba ito? Matapos ng makailang ulit naming tagpo na hanggang ngayon ay masakit pa rin ang aking pechay, ay naisipan pa nitong uminom ng mag-isa at matulog na parang isang pulubi. Kung hindi pa siguro ito, nagpagupit ng buhok at nag-ahit ng mukha, babagay na sa kanya ang manlimos sa overpass na may bitbit na sako. Pero imbes na bumangon ay napatitig ito sa akin. Para bang may kakaiba sa kanyang namumungay na mga mata. Hindi naman ako sigurado pero mukhang may daladala itong problema. Is there something wrong? Tanong ko. Honey babe, alam mo bumangon ka dyan dahil hindi ako natutuwa sa itsura mong mukhang yagit. Angil ko dito at tumayo na. Anong akala nito sa akin? Ibabangon ko siya? Pas, manigas ito. Wala ko sinabing maglasing siya kaya bumangon siyang mag-isa niya. Walang kurap itong nakatingin sa akin na para bang nahihibang na. Kapag hindi ka pa bumangon dyan, kita mo to? Agad kong kinuhang ashtray na nakapatong sa glass table na pinaggamitan niya ng sigarilyo dahil may abo pa roon. Honey naman, isa, kapag hindi ka pa bumangon dyan, tego ka talaga. Nakaamba ng ashtray para takutin ito pero mukhang walang balak itong bumangon na talaga namang lalong ikinainit ng ulo ko. Dalawa. Wala pa rin talaga. Don't get mad, honey babe. Mabilis pa sa kidlat itong napatayo kaya ako ngayon ay napatingala na lang. Buwisit na ito. Kailangan pang bilangan bago sumunod. Inis akong tumalikod dito. Baka akala nito'y ayos lang ang pinagagagawa nito sa buhay. Muli ay bumalik na naman ang sama ng loob ko sa taong ito. Dapat nga nilayasan ko na si Drake pero heto ko ngayon, nasa kanyang teritoryo. Honey babe, tawag sa akin ni Drake pero hindi ko ito nilingon man lang at dire-diretso ako sa paglakad. Naiinis ako sa totoo lang, kaya nilakihan ko ang bawat hakbang ng paa ko at naramdaman ko na lang na nakasunod na sa akin sa Drake kahit na hindi ko na ito nililingon man lang. Saktong pagpasok ko sa loob ng silid nito ay siya naman na paglock ng pintuan. Masamang tingin ang binigay ko rito. Oo, masama ang loob ko dito. Pero mas lalo atang sumama dahil sa ikinikilos na Drake na hindi ko maintindihan. Honey babe! Mababa ang boses ni Drake pero may bahid ng lungkot. Hindi ako umimi kahit na tumambol ang aking dibdib. I know you're mad at me. Napahalukip-kip ako sa kanyang sinabi. Mabuti na naman pala at alam nito dahil hindi ako natutuwa sa panluloko nitong ginawa sa akin noon pa man at lalo ngayon. Can we talk? I still didn't respond. Lumayo ako dahil feeling ko anumang oras ay sasabog ako. Ilang linggo ko na bang daladala sa aking dibdib ang sama ng loob ko sa taong ito. Kahit isa ay wala akong pinagsabihan sa aking nararamdaman dahil ayoko maging mahina sa harap ng aking mga kaibigan. Please. His voice was broken. Bigla itong napayo ko na para bang hirap na hirap. But suddenly, his shoulder was shaking. Alam kong lasing ito pero bakit ito umiiyak bigla akong naalarma. What? Tanong ko at napalapit tuloy sa kanya. Dapat ay magalit ako dito pero heto ako ngayon ay masyadong malambot at marupok. Parang hindi na ako ang dating si Leah na matapang at palaban sa buhay lalo na at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pero si Drake, ewan, hindi ko alam. Honey, mahigpit niya akong niyakap habang yumuyugyug pa rin na magkabilang balikat. Walang ingay itong umiiyak sa akin. Bigla tuloy ng lambot ang aking tuhod at napataas na lang ang aking mga kamay sa kanyang likod para yakapin ito ng mahigpit. I'm so sorry, Lian. I'm very sorry for what I did. He still sobbed. Nalayo niya ang mukha sa akin kaya nakita ko ang buong mukha nito na puno ng luha ang mga mata. God, parang hindi si Drake ang nasa harapan ko ngayon. He looks so miserable. Malayo sa unang pagkakita ko sa kanya nung una sa Frame Coffee. He was arrogant and annoying before, but not now. Kahit sa laking tao nito at bilang isang miyembro ng grupong Bratzovo, ay may weakness pala itong itinatago. Para bang inagawan ng candy. For what? Pilit kong pinakalmang aking boses kahit na parang gusto ko rin itong sabayan ng iyak. You already know me. You? Vincent Ramirez. Nabitin ang aking paglunok ng laway sa kanyang sinabi.
Namalayan ko na lang na pinaupo niya ako sa kama habang ito naman ay may kinuha sa kanyang cabinet. Pagbalik nito ay may hawak na itong malaking kahon na kulay kupas na kahela. Agad ako napasinghap. Lumapit ito sa akin. I didn't expect you to see it right away. Inisa-isa nitong nilabas sa mga gamit na nakita ko nung una pa lang. Galing ang lahat ng mga lumang love letters at stop toys sa akin. Dahil ako ang nanligaw kay Vincent Ramirez at para akong engot noong mga panahon na iyon. Lahat ng ito, kahit na ilang beses kang ipagtaboy na Vincent Ramirez ay itinago niya lahat ng binigay mo sa kanya. He cherished every single things that you gave to him. Kahit napakalaki niyang tanga. Bakit mo nasasabi lahat yan? Napabuntong hininga ito at naupo sa aking tabi. Ibinaba nito ang kahon sa kanyang paanan. Because I feel so useless person before. Napakalaki kong gago at niisip ko lang ang sarili ko. Hindi ko man lang naisip ang kahihinatnan ng mga ginawa ko. Sinungaling akong tao, Lian. Nagsinungaling ako sa'yo. Ramdam ko ang paghihirap ng kanyang kalooban. Muli na namang namula ang kanyang mga mata. Gusto ko magalit kay Drake, hindi dahil sa ginawa niyang pagsasalita ngayon, kundi dahil parang napakahina niya. I'm so sorry for being stupid. Nakatingin ako sa kanya at nababagalan sa kanyang mga sinasabi. Patawarin mo ako. Then explain it to me. Kung gusto mong patawarin kita dahil napipiko na ako sa'yo. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa aking ulo. Ang dami kong inilihim sa'yo nung high school pa tayo. Dahil ayoko malaman mo kung sino ako, lalo pat nagtatago ako sa ibang katauhan. I just came from Germany. Napatingala ako sa kanya. Puno ng curiosity sa aking isipan. Alam ko na iyon. Ramdam ko marami siyang itinatago pero hindi ako namimilit sa kanya na magkwento dahil importante sa akin ng mga panahon na iyon ay mahal na mahal ko si Vincent Ramirez. My father came from a royal family. Ipinanganak akong marangya at sagana sa buhay pero kahit ganoon ay hindi ko makuha maging masaya dahil hindi ako purong dugong bughaw. Hindi dahil sa gusto kong maging tunay na royal blood pero dahil sa pagkatao ko na itinago nila. I'd never met my biological mother kahit ilang beses kong tanungin ang sarili kong ama kung sino at kung saan siya nagmula. Pero ayaw niyang magsalita. May sarili ng pamilya ang father ko pero hindi iyon sapat para ipaglihim lahat sa akin. But when I turned 16, nalaman ko ang lahat ng hindi sinasadya habang nag-uusap ang father ko and my grandfather. Sobra ko nagalit. My mother was a servant of Fremenker family for years. Nagkaroon ng relasyon ang mother at father ko at ako naging bunga. Sobra ang pagtutol ng magulang ng father ko sa mother ko dahil bukod sa servant lamang siya, ay isa pang Pilipina. Pinalayas nila ng mansyon ng mother ko at hindi man lang siya nagawang ipagtanggol ng father ko dahil sa takot na mawala ang kanyang mamanahin. I felt so disappointed and mad even now. Hindi ko matanggap na ganoon ang nangyari sa mother ko. Umuwi siyang mag-isa sa Pilipinas habang ipinagbubuntis ako. Ulilang lubos na ito at wala man lang kamag-anak na tumulong. But only her friend. Pero nawala din siya dahil hindi niya nakayanan ng panganganak. Nalaman niyo na father ko at mabilis silang lumipad dito sa bansa para kunin ako. Huminto ito sa pagsalita at ramdam ko ang pait ng kanyang nararamdaman. Hindi ko napigilan na hawakan ito sa kanyang magaspang na panga. Galit na galit ako sa father ko na halos sumpain ko na siya. Kahit na ibinigay niya sa akin lahat-lahat ng kanyang yaman ay walang halaga sa akin lahat. Nawala lahat ng tiwala na meron ako sa kanya. Imbes na mag-aral ako sa Harvard University, ay napagdesisyonan kong pumuntang Pilipinas nang hindi nila nalalaman. Pumunta ako sa bansang ito na walang alam, idea sa kahit na anong lugar dito. Pinutol ko lahat ng ugnayan ko sa aking pamilya. Tahimik akong lumuluha habang nakikinig kay Drake. Mas lalo kong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanyang braso dahil ramdam ko na kailangan niya ng suporta. I learned some basics Tagalog words para makapagtrabaho. Nagkaroon ako ng kaibigan at siya ang nagturo sa akin para mabuhay mag-isa at kung paanong magbanat ng buto. Hindi ko ina-expect na mabilis ako makakahanap ng trabaho bilang isang modelo. I never used my real identity, instead, my friend Vincent Ramirez.
Siya ang nagpahiram sa akin ng kanyang pagkatao. Mabuti na lang at same age kami at yun na lang din ang kinuha kong opportunity para mapakain ko ang aking sarili. Buhay pa ba ang totoong Vincent Ramirez? Fortunately, yes. May asawa at anak na siya ngayon at nasa London na nakatira. Malaking pasasalamat ko kay Vincent dahil kung hindi sa kanya hindi kita makikilala. Hinawakan ni Drake ang pisngi ko at hinaplos iyon. Napapikit ako nang halikan niya ako sa aking pisngi at sa labi. Hindi ba dahil naging classmate mo si Mika kaya tayo nagkakilala? Ngumiti ito. Isa yun kung bakit ako nag-aaral kahit hindi na dapat. What do you mean? Pagtataka ko ng tanong. Hindi mo pa man ako kilala yung matagal na kitang kilala. What? Unang beses ko palang nasilayan ang mukha mo'y tinamaan na ako ni Cupido. Masasabi kong na love at first sight agad ako sa'yo, honey babe. Bigla akong kinilig sa sinabi nito. Bakit ngayon niya lamang ito nabanggit kung kailan hindi na ako teenager? Madalas kitang makita sa mall. Isang matangkad at magandang dalaga na mukhang artista na naglalakad kasama ng kaibigan mong si Mika. Hanggang sa hindi lang sa mall kundi sa iba pang lugar kasama ng mga bodyguards mo kahit nasa school uniform ka pa noon. Mabuti na lang at mabilis makaramdam ang kaibigan ko sa Vincent. Nalaman ko mula sa kanya ang lahat ng information mo. Sa katunayan nga niya, naging stalker mo ako nang hindi mo nalalaman dahil pati mismo kung saan ka nakatiray nakasunod ako. Not until your twin brother found me. Tumawa sa Drake ng mahina na para bang may nakakatawa. Napakunot-no ako. Ibig sabihin, kilala na pala ni Lander ito nung una pa lang. Kaya pala kung todo ako asarin ng kakambal kong iyon at madalas kami mag-away dahil may stalker daw ako. Hindi ko naman iyon pinapansin dahil wala akong napapansin na kakaiba sa kapaligiran. Mas nauna pa pala si Lander na nakilala ka kaysa sa akin. Nakaingos kong sagot. Tumawa ito at hinaplos ang aking ulo na para bang isa akong kuting. Anong ginawa sa'yo ng kakambal ko? Nagsuntukan ba kayo? Sinong plakda? Napangisi lang sa Drake at umiling. Huwag mo na isipin kung anong napag-usapan namin ng kapatid mo. Pero, walang anuman ang sakit ang nangyari. Talaga lang ha? Trust me. Nagkabit-balikat ako at ito naman ay nagpatuloy sa pagkukwento. I decided to start it again. Kahit tapos na ako mag-aral ng high school. Laking pasalamat ko talaga kay Vincent dahil pinahiram niya ako ng pagkatao niya. Ako ay nag-aral imbis na siya. Habang nag-aaral ako ay sumasideline ako sa pagmamodeling for my tuition and for my daily life. Until one day, nahuli mo ko sinusundan kita. My gosh, sinusundan mo talaga ako dati? Yes. Tapos puro danay ka pa dyan. Pinahirapan pa ako sundan-sundan ka at halos ipagsigawan ko na sa buong campus kung gaano kita kagusto pero ikaw wala lang sa'yo. Parang gusto ko tuloy itong sakalin. Langyang ito. Patay na patay ako sa kanya sa paghahabol. Yun naman pala ay isa itong mahilig mang stalk sa akin. I'm sorry. I tried my best na hindi mo mahalata kung gaano mas mukhang patay na patay ako sa'yo. Sobrang minahal kita, Lian. Malambing na boss nito na panayang haplos sa aking ulo. Minahal mo ko pero iniwan mo ko ng walang dahilan. Masamang loob na salita ko. Parang gusto ko tuloy itong suntukin dahil sa sakit ng nakaraan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang sakit na ginawa nito sa akin. Mahigpit akong niyakap ni Drake na kulang na lang ay ibaon ako sa kanyang katawan. Alam kong nasaktan kita ng sobra dahil may mabigat akong dahilan. Napaungo lang ako. Kahit naman siguro ano pa mang mabigat na problema iyon ay dapat niyang sabihin sa akin. Ilang buwan bago sumapit ang graduation natin, maraming tauhan ang father ko mula Germany ang nagpadala dito para hanapin ako. Kung saan-saan ako tumira para lang wag nila akong makita. Hanggang sa nakita nila ako at wala akong magawa. Pero hindi ko napaghandaan ang balita kung bakit gusto nila akong ibalik sa bansang Germany. My father was sick to death. Nakausap ako matapos lang ng graduation ay sasama ako sa kanila. Hindi ko tuloy alam kung ano magiging reaksyon ko ngayon sa aking nalaman. Kahit labag sa loob ko iniwan kita. Kalahati ng buhay ko'y nawala nang iwan kita, Lian. Para akong pinapatay habang nasa eroplano pa uwi sa Germany. Huminto ito sa pagsasalita at humugot ng malalim na paghinga. Pero nanatili ang mahigpit na yakap nito sa akin. Eksaktong pag-uwi ko sa aming mansyon. Maraming tao ang nasa labas ng kwarto ng father ko. Lahat sila malungkot.
Pagpasok ko ay nakita ko ang pamilya ni Dad. Lahat umiiyak. Nang lumapit ako sa kanya, nagulat ako sa kanyang itsura. Ang malaki at malakas na katawan ni Dad ay bumagsak dahil sa sakit. He apologized to me for everything kahit nahirapan siya sa pagsasalita. Hindi siya nagalit sa akin na imbis na mag-aral ako ay pumunta ako ng Pilipinas. Wala pang isang oras ay nawala na si Dad. Lahat ng galit at pagtatampo ko sa father ko ay biglang naglaho. Sinisi ko sarili ko dahil sa akin kung bakit nagkasakit sa sobrang pag-aalala ang father ko. He loved me very much kahit na nagrebelde ako sa kanya. I loved my dad so much. Drake, awang-awa ang puso ko habang nakikita ko kung paanong nahihirapan ng kalooban nito. I mourned my dad. Lahat ng naiwan niyang kayamanan napunta sa akin. Karamihan ay nagalit, even his wife. Gumalaw ang panga ni Drake na para bang may naalala. I decided to join in the Teachers Brotherhood after I cut my license. That's so... Sagot ko na mabilis nitong ikinatingin sa akin. How did you know that, honey babe? Nagkibit balikat ako. Ako kasi ang next Ruby Baldwin. Joke. Natawa na lang ako sa aking kabaliwan. Hindi ito tumawa dahil mukhang wala itong alam sa social media. Honey babe, hindi na kita iiwan. Ikaw na lang ang meron ako. I love you so much. You are my life. My sunshine. Okay, sabi mo eh. Sagot ko na lang at baka umatungal na ako. Is that all you can say? Disappointed pa ito. Ano pa ba? Ito, gusto ko. Bigla ako napasigaw ng malakas dahil sa paghawak nito sa aking petchay. Langya talaga. Stop that! Answer me first. Bakit may tinatanong ka ba? Kunwari ko pa. I said, I love you to you. Wala ka man lang sagot. Busangot na sagot nito. Sus, yun lang, laki ng problema. Honey babe, I love you na nga, Dracula. That's good, honey babe. Dahil dyan, ay may premyo ka sa akin. Baliw na sagot nito. Muli nga ay nagpainit na naman ang aming katawan na para bang walang kapaguran at walang katapusan.